Akusado sa isang entrapment operation ang itinuturong utak ng isa na namang investment scam. Ayon sa isa sa mga nabiktima, ginamit umano ng suspect ang pangalan ng ilang politiko para makapanloko. Balitang hatid ni Rida Reyes. Hawak na ng CIDG Bulacan si Bennett Pangan, ang itinuturong nasa likod ng isa na namang investment scam na naaktuhang nakikipagtransaksyon sa isang kliyente nitong Lunes sa isang entrapment operation. Pero hindi pa rin nababawi ng mga biktima ang ininvest nilang pera. Si Marlene, hindi niya tunay na pangalan, nag-invest ng kulang-kulang 2 milyong piso dahil sa pangakong lalago ito ng hanggang 3% kada araw. Totoo raw ito noong unang 5 buwan at may mga post-dated checks pang in-issue. Pero nahinto na nitong Abril. Nagsanla ako, nagbenta ako, naghangad lang akong kumita. Hindi naman para sa Kasi una-una, matutulungan ko sila, matutulungan ko yung sarili ko. Yun. Hindi mo alam na? Oo, hindi mo alam. Maganda yung mga promises. Panghikayat din daw ni Pangan ang pagbanggit sa PAGCOR at sa ilang politiko. Sinabi niya, tauhan siya ni Lito Lapid tsaka ni Mark Lapid. Yun yung pinaka-head boss niya. Kaya meron mapasok din daw siya sa Clark Casino. PAGCOR din daw yun. Wala pang tugon ng mga Lapid at ang PAGCOR kaugnay sa paggamit sa kanilang pangalan. Si Pangan, bagamat ayaw magpaliwanag sa harap ng kamera, itinanggi ang paratang. Nahaharap siya ngayon sa mga reklamong large-scale estafa at swindling. Hinala kasi ng mga otoridad, mahigit 50 na ang kanyang nabiktima. Babala muli nila sa publiko maging mapanuri sa mga papasukin transaksyon para hindi maloko. Yung sobrang taas ang interest, actually, kung titingnan natin yung mga bangko at yung ibang mga business, maliit lang ang binibigyan nilang interest rates eh. So, dapat kung mag-venture tayo sa ganyang investment, mag-research tayo ng maigi, pag-aralan natin. Rida Reyes, GMA News.